Alonyolo, ilalabas ko na ang iyong lawit. Patayin mo si BBM. No joke. Eto po, ayan po ngayon ang Cebu. Kitang-kita nyo naman po. Ayan po yung sinasabi natin. Oy, Ma'am Arlene Saking. Ma'am Arlene Saking, maraming salamat po. Thank you po. Thank you, Ma'am Arlene Saking. Ayan po yung Cebu. Kaya po talaga, sorry Cebu, mahal na mahal namin kayo. And sa mga nasalanta po dyan, condolence. Pero kailangan po nyong malaman to. Okay? Ito po ang nangyari sa Cebu. Bukod pa po ito yung kay Slater Yang. Gumawa po si Slater Yang ng mga magagandang bahay, tinagpas-tagpas ang bundok. Tapos gumawa po sila neto, mga minahan. Yan po. At yung pinagtabasan neto ng bundok ng Cebu, eto po. MGB issues permit to ship Cebu rocks for Manila Bay Rehab. Yan po talaga, aminin ko sa inyo. Kaya i-open po ang Dolomite. Hindi po ito tungkol sa proyekto. Tungkol po ito sa kawawang Cebuano na nabiktima po ng administrasyon na Duterte. Ayan po ang bundok ng Cebu. Ang pinagtabasan po niyan, dinala po sa Dolomite. Ngayon po, nung dinala sa Dolomite, ayan po, kita nyo yung baha, grabe. Bahay ang ginigiba kasi po walang masalo ang mga puno. Walang puno. Oh, eto pa po, mining. Oh, ayan no. Ayan po yung mining sa Cebu. Tignan nyo po. Oh. Bakit nag-boom ang mining sa Cebu? Mining boom, forest doom. Paano pinaina ng Duterte policies ang kalikasan ng Cebu bago binahan ng Typhoon Tino? Ayan na naman, sabihin Duterte na naman. Hindi po kasi natin to pwedeng palampasin. Grabe po ang namatay sa Cebu. Mga Cebuano, mahal namin kayo. Sa pamamagitan ng pagpapatid ng katotohanan sa mga taong bayan kung sino talaga ang dapat sisihin nyo. Umamin na ang gobernador 2019, ang daming flood control. Nag-research po kami. Nakita namin na dahil po sa Minaan, dahil po sa Dolomite Beach. I-google nyo, papakita ko sa Google. Ayan po ang mining. I-google nyo po, eto po ang lalabas. Nagtanong kami, where Dolomite Beach kinuha ang Dolomite? Saan kinuha ang Dolomite? I-google nyo lang ayan Google po yan, kita nyo. Crushed Dolomite Rock, which originates from warm, shallow marine environments where limestone is modified. Ibig sabihin sa environment po na medyo warm, shallow marine environments, nabubuo yung Dolomite. Is modified by magnesium. Sa magnesium rich groundwater. Yun nga sa may Cebu. Eto na po, makikagugulat nyo. For the specific white sand project in Manila Bay, the material was sourced from the town of Alcoy in Cebu Province, Philippines. Sino ngayon ang dapat sisihin? Sino po ngayon ang dapat sisihin natin? Kailan po ba yung Dolomite? I-google nyo.
Hindi kami nagbibiro sa inyo. I-google nyo po, mga Cebuano, makinig kayo. I-google nyo mismo saan nanggaling ang Dolomite Beach. Bakit kailangan tagpasin ang bundok? Ha? Kaya nga sabi ko sa inyo, wag natin sisihin ang gobyerno. Wag natin sisihin ang gobyerno porket ganyan ang baha. Sisihin natin ang mga taong nagsagawa ng pag-i-implement ng ganyan. Yung gobyernong ito ba ginawa ganyan? Hindi. Saan gobyerno ba yan? Oh, panahon ng Duterte, Dolomite, kita-kita mo sa Google. Oh, gagawa ka ng Dolomite, tatambakan na ng basura ng Cavite at Batangas. Sino bobo? Ano pa? Oh, eto pa po, dagdagan natin. Oh, Duterte lifts 9-year ban on new mining deals. Tinanggal niya po ang mining ban. Nakaban po yan mining. Bakit? Para pagbigyan po ang mga kaibigan niyang mga hayop. Diba? Para pagbigyan po ang mga kaibigan niyang mga hayop sa mining. Sinira ang mga puno, winalang niya ang kalikasan para pagbigyan ng mga demonyo. Oh. Oh, eto pa, dagdag natin to. Anong sabi ni Gina Lopez? Oh, noon na Oh, tignan niyo po. Binanya ni Gina Lopez, inaway ni Digong. Oh, remember Gina Lopez? Tinanggal siya ni Digong dahil nasagasaan niya mga kaalyado ni Digong na mag-ari ng mining industry. Nasagasaan eh. Basta kaibigan ni Digong, huwag mo sasagasaan, lalo na si Bongo. Lalo na si LTG. Anong sabi? Nang napayapang Gina Lopez. But you cannot kill the environment because You cannot kill the environment. Diretso. if you kill the environment, you kill everything. 1/3 of the Filipino depends on our natural resources. Sinong nagdudusa pag winawasak yung kalikasan? Sino? Yung mahihirap. Oh. Sino nagdudusa? Tayo. Tayong nasa ilalim. Anong ginawa ni Digong? Tinanggal siya bilang DNR secretary. Dahil inimplement niya yung ban ng mining. Oh, bakit? Ang daming kaibigan ni Digong na walang niya. Dahil mismo siya walang niya. Tell me who your friends are and tell me where it hurts. Diba ganun po yung kasabihan? Diba? Yun ang turo sa atin eh. Ng ating mga gulang. Tell me who your friends are and tell me where it hurts. Oh baby. Oh. Kaya tinanggal niya si Ma'am Gina. O ngayon, sino nagsasaper? Ang Cebu. O, kasi po, ang bagyo, hindi na po natin mapepredict yan. Kung kailan dadapo, makikita lang po natin na may paparating. Which is hindi rin accurate. Basta, ang importante, nakahanda. Paano naman? Kung ang bundok mo nasasalo, kung ang bundok mo nasasalo, ay wala nang pansalo ng mga puno. Wala nang pangharang sa mga baha. Kita nyo po yung kapal ng putik. Ang lala. Ganun po kasi. Winanang yan nila ang kalikasan. That's the fact. You know, the rich have air cons and all like this. Who suffers if you kill the environment? It's the poor. And whose duty is it to protect our people? It's the government. Oh, kita mo?
It's the government. Kaya nga po ang presidente, kaya ng trabaho. Pinoprotektahan niya ang Pilipino. Unang-una na lang sa China eh. We do not yield. Oh, hindi tayo yuyukod sa China. Pinakita niya kahit wala sa protocol, hinarap niya si Xi Jinping. Ano sinasabi mong didilaan ko yung betlog mo? Ginanon niya. Oh. Inasikaso na to ng maayos ni DNR Secretary Gina. Tinanggal ni Digong. Ganun kawalang ya. And when you make decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government because to you, business and money is more important than the welfare of our people. So kita mo? Yung description niya, business and money, digong na digong. Kulang pa ng salitang evil. Yan ang mindset ni Digong eh. Mindset. Yan ang mindset ni Digong. Ha? Oh. Business, money, kulang ng isa, evil. Oh. Tapos sisisihin nyo sa recent government. Ha? Ilang taon ba bago makalbo ang gubat? Oh. At sino ba ang gumawa ng Dolomite? Recent government? Hindi. Sila Digong. I-google nyo yan, tignan nyo kung saan nanggaling ang Dolomite Beach. Kaya nga iimbestigahan yan eh. Nataon pa bumagyo. Talagang inaadya na ng Panginoon, lumabas lahat. Inadya na yan. Di ba nung nakaraan linggo, iimbestigahan ng Dolomite. Biglang bumagyo. Ayan na nga, sinyalis na yan. Sinyalis talaga ang dumating. Pero mo nagsabi si Torion. Ay, si Torion. Ano mo pangalan nun? Si Terry Ridon. Naiimbestigahan ng Dolomite. Kasi iko-connecta na yan sa mining eh. Bigla ba naman bumagyo? Talagang inadya na ng pagkakataon at panahon na mabuksan ang kawalangyaang ito. Inadya na ng panahon. Di ba? Kaya, paano mo nagagawa yun? Winasak mo yung kagubatan para sa Dolomite na tigarsalo ng basura ng Metro Manila, ng Cavite at Batangas. Tapos pag pumunta ka sa Dolomite, di ka makatagal ng 1 minuto, ang baho. Bakit hindi ba baho ang Dolomite? Bakit kamo? Amoy grasa, amoy basura, amoy tae. Ayan po ang amoy dyan kung mga hindi pa kayo nakakapunta. Ganyan po kasangsangang amoy. Sa tagiliran niya, nandyan ang Manila Yacht Club. Oh. Andyan po ang Manila Yacht Club. Diyan po kikita nyo mga grasa, mga oil na nanggagaling sa mga yate. Ang baho na nun ha. Sasama mo pa ng basura. Lalo na pag galing ng bagyo, punong-puno yan, wala ka makikitang white sand. Oh. Ano pa? Yung mga nagtitinda dyan, ang dami. Tanong mo, saan sila tumatae? Sa Manila Bay. Diba? Magtatago lang sila sa mga yate, banyo na nila yon. Diba? Bakit ka sasabihin, may public CR doon. Bakit ka magbabayad ng 20 pesos nakalagay doon? 10 iye, 20 tae. Magbabayad ka pa ng 20, nagtitinda ka lang? Siyempre doon ka lang sa gilid ng yate, tae ka doon. Ngayon na lang po nalagyan ng CR yan. Ngayon na lang po nalagyan ng CR yan dahil kay Isko. 10 iye, 20 tae. O ano pipiliin mo? Siyempre pipiliin mo, doon ka na lang sa yate. Libre. Yan po yung sinasabi natin sa inyo. Eto pa po, idagdag ko lang po ha. Idagdag ko lang po ito.
Tignan nyo po yung Iloilo. Oh, yung Iloilo po kung gaano kaganda. Kasi po, maayos. Oh. Oh. Ganyan dapat sa Cebu. Tignan nyo yung Iloilo. Yan ang flood control. Oh. Oh. Isang linya lang. Bagyo niyan. Tignan nyo po, dire-diretso lang. Oh. Ang lupit, di ba? Miski ako na pa. Pero nakita nyo yung Cebu. Bahay na ang tinatangay dahil sa sobrang lakas. Dahil yan kay Digong. Pagmimina, pagtabas ng bundok para mapagbigyan ng mga kaibigan niya, mapalagutong hayop na dolomite na pinakabobong proyekto ng buong Pilipinas. Yan po ang pinakabobo sa lahat. Ha? Yan ang pinakabobong proyekto. Anong sabi ni Harry Roque? Ayos yan dolomite, pampatanggal daw po ng stress. Pampatanggal daw po ng stress, sabi ni Harry Roque na dumidila ng Nutella. At mahilig din po sa talikuran, tubo-tubo. Kita nyo? Ginawa nila yung dolomite para pampatanggal lang daw ng stress. Sabi ni Harry Roque, hanapin nyo, totoo yan. Ganyan ba? Stress? Sino stress ngayon? Yung Davao, ay yung Cebu. Stress na stress. Bakit? Sa pangwawalang yan nila Digong. Ha? Sa pangwawalang yan nila Digong. Sa kalikasan. Dahil mas pinaburan po nila ang mga gaman na mga negosyanteng kaibigan nila. Duterte pa more. Patayin mo si BBM. No joke. Sa bawat pangakong iniwan sa hangin, pag-asa'y ninakaw tulad ng bituin. Sa mesa ng dukha, gutom ang kapalit. Politikong hudas, mga matay nakapikit. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Kalsada'y butas, ospital ay kulang, eskwela'y sira, bata naging mangmang. Dugot pawis binuhos upang kami kumita, habang sila'y nalulunod.
makasaya kayo, hindi na magtatagal, sisingilin na kayo ng atin may kapal. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain, kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami lagi ang kaawa-awa? Mahiya naman kayo, mahiya naman kayo sa mga nasa Kongreso at sa Senado. Sobrang ganid, sobrang mga abusado. Mahiya kayo, mahiya kayo. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain, kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami lagi ang kaawa-awa? Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain, kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Lagit laging kami lagi ang kaawa-awa. Mahiya naman kayo, mahiya naman kayo. Sa mga nasa Kongreso at sa Senado, sobrang ganit, sobrang mga abusado. Mahiya kayo.